Mga Panginoon, sa lahat muli kami po'y nagpapasalamat sapagkat napakaganda ng iyong kalooban. Balitin kami magmulang ng pagkasala ng Panginoon, nandyan ang iyong grasya, ang iyong biyaya, Panginoon, na namin kami magpakawarin. Kaya naman sa aming pagharap sa iyong harapang Panginoon, pagin namin na kami magpakumbaba. Sapagkat tunay at totoo na kami po'y walang magagawa, tunay na walang magagawa kung kami walang siya. Kaya again, Lord, as we come before your presence, as we pray, we do allow the God of the Spirit, the third person of the Trinity, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Sa aming pagtulog po, Panginoon, sa inyo, sundin ang aming paniniwala. Kapag kami magpapalaki mo, tunay nga kami mapagpapala. At inamin namin ang ganun na tagumpay sapagkat lagi kami naniniwala na kayo po yung kasama namin, suma sa amin, nananahan sa amin, patuloy na nagpapalaki sa buhay ng bawat sa amin. Ang lahat ng ito ay lagi po namin inihiling sa aming pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo na naghahari, tunay na hari, noon ngayon at magpakailan ngayon po. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise God. Kapagpakalanan ng Panginoon. At sa kanya po ang kami, pwede niyo kung lakasan yung palampang niyo na may kasama sa inyo. Palampang niyo mas malakas pa dyan. Parang sinigaw lang, yun. Sinigaw! Nasa gitna sinigaw. Yung mga bangko lang sa kanan. Hindi sumigaw. Yung mga buwan sumigaw. Bigyan ng jacket yan. So mga kapatid, sa ating magkapatuloy, tayo pinadalo na po sa mabuting balita o sa magandang balita. Sabi ko sa iyo, katabi-katabi. Kapatid, Gusto mo ba ng good news? gusto mo ba ng good O news? gusto mo ng bad news? Ako gusto ko good news. Sabi natin good news. Good news! May gusto, taas ang dalawang kamay. Sa ating magkapatuloy, samahan po ninyo ako sa kasiglan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating gospel is supposed to be sa John 15, verse 1 to 8. Kunin po natin yung talagang ito na kung saan dyan po, brothers and sisters, nakapanood na natin po ang message at this very moment. John chapter 15, verse 7, and it says like this. Sabi ko sa iyo, katabi, kapatid, Kapatid, makikinig na tayo. Anong sagot? amen. Walang Bago matutulog. sabihin ko sa sarili natin, ganito po ang pagkasabi sa New International Version. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ano pong sabi sa New sarili natin? Sabi po dito sa talatang ito, sabihin po ninyo ako, kung isa lang, paano yun? Lahat po tayo sabaw, sabay-sabay. Sabihin po natin, kung mas malakas pa kayo, ulit natin, kung nananatili kayo Nananatili kayo sa akin, sa akin at nananatili sa inyo, at nananatili sa inyo. ang mga salita ko, Ang mga salita ko, hingin ninyo, hingin ninyo at inyong maibigan, yung mga maibigan at ipagkakalo at sa ipagkakalo inyo. sa inyo. Mga minamahal kong kapatid, magulang at napananampalataya sa Panginoong Kristo, ito po mabuting balitang ating kinumayan na maliwanag po sa sikat ng araw at sa totoo at tunay na magpapala sa ating buhay spiritual. Pinupuri ka natin, Panginoong Kristo. Yun po, pinakamalakas sa palakpakan at yung po pinakamalakas sa malakas. At minsan pa tayo sa Diyos, sa pagkakalami natin, kinakailangan natin magpupuli upang ang biyaya ay tuloy. Amen. Thank you, Jesus. Malakas sa Panginoon. Tayo ibigay pa natin sa Kanya. Malalaki ng Diyos. Nasa mga tayo. Hallelujah. Here we go. Malalaki ko, Diyos, pwede po tayo masaya ng bayan. Pwede lang. Ika'y napulihan sa kalangit. Pagkatapin ko
papuri. Labis na kanya Purihin ka sa bawat tugtugan. Purihin ka sa bawat ilalas ang ngalan mo, kapagkailanman. sa taglay mo lakas, sa taglay lakas. Sabi natin, power! Ang power ulit, power! Sa buong mundo, teka mo na. Mabuti pa yung isang tanong sa divisory, gumagano eh. Yung mga choir natin, parang estatwa. Sa'yo, ganda. Sabi mo sa katabi mo, ganda-ganda mo naman. Dagdagan mo ng effort. Amen? Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Ikaw po ay tuwang-tuwa. kasiyahan ay kumahal. Kapatahan mo, O Diyos, ay nakita. Napakasaya, Magbigay papuri. ang pagkasaya. Nais na Alam na alam mo na. sige choir. Purihin ka sa bawat tugtugan. Purihin ka sa bawat Tataas ang ngalan mo, pagkailangan. tataas ang ngalan mo, Pagkailangan. Amen. Sa mga minamahal na kapatid, sabihin sa inyo kapatid, Kapatid, kailangan na magpagpalangin. dapat bang pagpalain? Antsak. Anong sagot? Amen! Yung mananang pagpalangin, ang gagawin mo niyan ay mauupo ng dahan-dahan at matamang pakikinig. Pero huwag ka munang umupo, taas mo na yung dalawang kamay. At pag tayo binibilang ng tatlo, no, sa pangunguna ko, sabihin ko kayo, at kayo yung dahan-dahan mauupo sa konsay ko nagigets. Yes. Nakasan niyo po, gets? Yes! Huwag kayong gets, huwag kayong sex bomb lang. So, bilang tayo tatlo, taas ang dalawang kamay. Ay, malungkot. Bilang tayo. Isa. Ako lang nagbilang. Isa, may sumama lang doon. Naligaw yata. Sabay-sabay ko tayo. Isa. Sa, Mas malakas ang open. Isa. sa, Dalawa. Tatlo. Okay, so ngayon nakakaupo na po sa napakagandang presensya ng Diyos. Nakatulad po ninyong maganda rin. Amen. Kayo may makakaupo na nasa sa napakagandang presensya ng Diyos. Ang hindi magiging namin sumasama at patuloy na nagbabala sa atin. Ang tanong, sino po yung handa ng makinig yung totoo? Amen. Kung magsisinungaling. Game ka na ba? Amen. Sa akin pagkabuhay, our message at this afternoon was entitled, Samantalang may nakikinig, ang mensahe ng Panginoon ay hangin pong pinamagatan, prayer with sure answer. Sabi natin, prayer Prayer. with sure Sure. answer. Answer. Alam niyo mga minamahal na kapatid, no? Sa ating magpapatuloy, nawa ang Diyos ko'y magdagdag at magpapala sa mensahe natin mapapakinggan. At gagawin niya itong simple, pero raket, sapagkat may natin mo sa aming puso. Huwag po natin kalilimutan, brothers and sisters, na hindi lahat ng manalangin, amin mo ba, ay may katugunan. Are you listening? Meron manalangin, brothers and sisters, na walang katiyakan sapagkat ang Diyos mismo ay nagasabi. At mamaya-maya kaunti, titignan natin, brothers and sisters, ano nga po may mga pamamaraan, paano tayo mananalangin ng may sagot. Listening? Sabi natin, panalangin, Panalangin na may sagot. at yung panalangin may sagot, yan po yung brothers and sisters, panalangin may katiyakan. So ano yung dapat gawin? Handa po kami makinig. First things first, sa akin ang patuloy, tingnan muna natin. Sabi natin yung salitang prayer. Prayer. Kasi ang sabi dito, no, ang klase mong kahulugan,
brothers and sisters, or the classic definition of prayer is rising one's mind, rising of one's mind and the heart to God. Ang sabi po sa wikang sarili natin, ang klasikong kahulugan ng panalangin ay ang pagtataas ng isip at puso ng isang tao sa Diyos. Yan po yung binabanggit sa Catechism of the Catholic Church 2559. Yung CCC, sabi natin, CCC. Amen po ba? Yan po yung sinasabi kahulugan ng pananalangin. Diba? Kaya mga pare, no, during Mass, sinasabi nila sa atin, itaas natin ang ating puso at isip sa Diyos. Yan po yung klarong kahulugan ng pananalangin. At madalas, brothers and sisters, no, we often talk about the four main types of prayer. Pag sabi natin, four walang nabulo, four main types of prayer. Which is yung, sabi natin, petition, nakasan na ito, petition, intercession, thanksgiving, and praise. So yan po yun, nakapalik pinamahal. Yung madalas natin nag-usapan natin, apat na pangunahing uri na panalangin. At kung titignan natin, in addition to that, we have beautiful scripted prayer. Marami tayong napakagandang panalangin na kung saan, no? Marami tayong napakagandang panalangin, brothers and sisters, no? Na nakasulat na panalangin natin. Katulad po ng Our Father. At in addition to that, when it comes to prayer, di ba? We pray occasionally, brothers and sisters. We do pray, nakapalik pinamahal with methods. Amen. We have methods of prayer, such as Lectio Divina. Sabi natin, Lectio Divina. Amen po ba? And we pray the great prayer of the Mass. Kasama po yun. We pray alone and we pray in community. So meron pong iba't ibang uri ng panalangin. Pwede nag-iisa, pwede sama-sama. At yung tinutukoy dito ng Lectio Divina, madalas po natin ito narinig sa mga kamarian. Pag sinabi natin Lectio Divina, it simply means napakalig minamahal. Lectio Divina may be translated kasi Latin phrase po ito brothers and sisters, no? Nang sabi dito, it simply means, it is translated as sacred, sabi natin sacred, divine reading. Lectio Divina is a method for praying with the scriptures. So yung iba sa atin, ganito ang ginagawa, napakalig minamahal. Yung iba yung nagdarasal, nagamit yung banal na kasulatan. Nakikinig ko ba kayo? At ano kung halimbawa maganda dyan, di ba? Brothers and sisters, halimbawa sa Biblia, may isang talata dyan. No? Pag sinasabi natin Lectio Divina, nakakabalik pinamahal, di ba? We are praying. Ano ba yung gusto ibig sabihin na mabuting balita ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos, binabasa natin? Binabasa natin. Nakikinig ko ba kayo? Ano yung kanyang kahulugan? Pangalawa, ano yung kanyang gustong sabihin sa atin? Nakikinig ko ba kayo? So something like that, brothers and sisters, daanan lang natin yan. Now, pasok tayo ngayon sa message. Sabi natin, how? Sabi natin, how? To pray. Sabi natin, how to pray? With answer. Alam niyo mga kapatid ko pinapahal, mahirap kayo magdasal na walang patutunguhan. Mahirap kayo magdasal na suntok sa buwan. Mahirap kayo magdasal na walang katiyakan. Kaya for us, brothers and sisters, to be sure of what we are praying for, mga kapatid ko pinapahal, ito yung dapat natin gawin. Sabihin ko sa iyo, katabi, para tugunin ka ng Diyos, para yung panalangin mo, sabi nga ng mga lingkod, tsak yun. Tsak yun na may sagot. Una, to pray with answers, not to how. Number one, pray according to God's will. Nagigit ko kayo? Hindi mo gulong ha. Iba po yung will sa will. Amen? Kasi yung merong will, yung WH, double E, L, gulong po yun. Yung sinasabi nitong V ay W-I-double-L. Are you listening? Dapat, kung gusto natin na makatiyak tayo na yung panalangin natin na may katugunan, manalangin tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabihin ko sa iyo, katabi. Naligo ka ba? Hindi ko yun. Ulitin mo sa kanya, katabi. Kapag nagpipray ka ba? Nananalangin ka ba na ayon sa kalooban ng Diyos?
Hindi pwede mag-pray ka, ito ang gusto ko! Ito ang gusto ko! Yeah! Check it out. Amen? Pray according to God's will. Bakit? Sapagkat ang sabi nito, when we ask God to work in us and accomplish His will, He will answer us. Kaya nga mahalaga, brothers and sisters, na hinihingi natin sa Diyos sa kumikilos at magtrabaho. On our part, para gawin yung kanyang kalooban. At saka yun. Kaya sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, it is God who works in you to will and to act according to His own purpose. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa upang magawa. Nagbibigay sa atin ng kakayanan, in other words, upang magawa may sa gawa ang kanyang kalooban. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Dito na lang po, makakabalik minamahal sa ASLT, sa ang salita ng Diyos. Sabi natin, ang salita ng Diyos. Para mas madali kasi yung ginawa version sa English, amplified. So medyo may kulot-kulot, medyo may kalaliman, kapatid. Kaya dito po, para mas simple, paunawan natin agad. Sabi dito, no? At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Bakit? Dahil naniniwala tayo, ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayaw sa kanyang kalooban. If we will ask anything, in accordance to His will, ang sabi ng Bible, He hears us. Nakikinig ba kayo? Ang panalangin wala sa haba, wala sa ikli. Depende sa iyan kung anong gusto mong panalangin. Pero dapat, ang lagi natin tatandaan, kapag tayo hihingi ng isang bagay, hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Kasi kahit anong hingin natin, kapag yan hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yan ibibigay sa iyo. Pag hindi kayo pumalakpak, papamalakpakin ko kayo. Pag hindi kayo sisigaw, ako sisigaw. Talatang 15. At kung alam natin, nakikinig sa atin ng Diyos, alam natin, tinatanggap natin, wow! Ang inikinig natin sa Kanya. Totoo ito. Kung nakikinig sa iyo ang Diyos, at sabi doon, lahat ng hihilingin mo, ibibigay sa iyo. Anong sabi doon? Sa verse 17, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa amin, ang salita, sabi doon, kung nananatili kayo sa akin, at ang salita ko ay nananatili sa inyo, you will ask for anything you wish. Name it, and you shall have it. Pero mahalaga, tingnan natin na dapat yan ay ayon sa kalooban. Hanap po si Jesus kung siya po'y nag-pray. Doon po sa tinatawag na, ang other term kasi ng Gethsemane, sabi natin, Gethsemane. Oh. Ibig sabihin, kumuha siya ng money. Gethsemane. Gets nyo? Lugar yun. Yung Gethsemane, in other term, ang tawag dyan is a place of decision. At ang Panginoon sa Kristo, nakamahal, ay kita natin, doon po siya nag-decide. Kung titignan natin, anong sabi niya, Father, i-Englishin ko lang po ng konti, okay na po sa inyo? Kasi nagpa-practice mo, kapalay, may padala tayo sa Timbuktu, sa Pradala. Amen? Anong sabi niya, Father, it is possible, take this cup of suffering away from me. Pero in a split seconds, in a split moments, nagkaroon ng renewal of mind. Anong sabi niya? But not mine, but yours be done. Kasi wala nang kung gaganda pa at umusay pa, brothers and sisters, sa layo na at plano ng Diyos sa buhay natin. Nakikinig mo ba kayo? At ang Diyos po, brothers and sisters, hindi mo siya maglalagay ng kanyang panungala dahil kasasama natin. Hindi mo siya ikatabi, okay ka lang. Diba? Tulog ka na? Naranasan niya yung hardship, naranasan niya yun. Di ba yung nagpiprisi doon? Parang buting ng dugo yung pumapatas sa grabe ang pressure. Mas matindi pa sa init na nararamdaman natin. Amen? Gusto niya sumuko, gusto niya umatras, umayaw. Kasi at that time, di ba, yung time na kasi siya pinasakalagay ang tao. He felt what we felt. Amen? Yung naranasan natin, naranasan niya. Nakikinig mo ba kayo? Pinagpawisan siya. Wala na sila doon. And yan sabi niya, but not mine, but yours be done. Nakikinig mo ba kayo? Praying to the will of God in your life means to submit your life to His will. Grabe. It means laying down your dreams, desires, and wants.
Because you would rather see His will and purpose happen instead of your own. Diba sabi, marami tayong mga plano sa buhay, marami tayong mga agenda sa buhay, pero sabi natin, not mine, but yours be done. Sa buhay ko po dati, gusto ko, baka balik mo naman, gusto ko maging banda eh. Yung banda rito, banda mo. Yung combo, babang tanan. Hindi talaga gusto ko dati, mga kawasan, kabili na ng lola, huwag ka uminom ng cerveza, magbona ka na. Pero katulad ni Jesus, di ba? Tandaan niyo po, sa buhay natin, mas magandang galawin. Mura-mura, masama yung galawin. Mas magandang gawin yung kalooban ng Diyos para sa atin kaysa yung kalooban. Amen. Sapagkat ang sarili mo, makakahama ka. Pero kapag sa Diyos, tsak yun, sumunod ka, mapapabuti ka. Eh, lahat ng dito, bless ka na. Bless ka na. Kita-kita. Sino mong uwi? Tapos na po tayo. Pangalawa, let's go to the next. Pero dagdagan natin yan, brothers and sisters, di ba? Amen? Pero okay na yun. Amen? Alam ka kasi, ang preaching wala sa yan. Wala din sa iklit. Yan po ay nasa ating makikinig. At nasa paghahanda ng mga aral at pagsama ng Diyos sa isa. Amen. Kita may kasama ako. Palagpakan natin sa Number 2. Una, pray according to God's will for us to have an assurance. Amen po ba? For us to make sure that our prayer will be answered. No? Pangalawa, mga minamahal. Ibig sa katabi, nakikinig ka ba dyan? How to pray with answer. Pangalawa, brothers and sisters, pray with right attitude. Sabi natin, pray with right attitude. Wow, attitude. Ibig sabihin, kapatid mo minamahal, sa pananalangin, hindi ka lang basta nagbubukas ang langit mo, siya kare-kare ko, siya kare-kare, siya kare-kare. No, kare-kare, hindi kare-kare. Hindi ka lang bukas ang langit, kasi iba, nananalangin lang, hindi nag-iisip, hindi galing sa puso, di ba? Basta lang sinasabi, hindi ka lang. As we pray, brothers and sisters, with an assurance of answered prayer, pray with right attitude. Dapat sa pananalangin, matama natin tingnan, tama ba yung ating kilos? Tama ba yung ating gawa? O yung gawin, brothers and sisters? Meaning to say, yung praying with right attitude, it simply means, bakit yung minamahal, it is praying with humility. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Kaya kapag nananalangin tayo sa Diyos, tama yung mag-ugali namin. Excuse me for my words, minsan kasi may mga tao nananalangin, pangit yung asal sa Diyos. Tama. Parang minsan inuutusan ng Diyos. Bili mo ako niyan, ha? Hindi mo ba? Minsan na ginagawa natin, hindi po prayer, hindi panganig, hindi kahilingan, kundi order. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako niyan. Dapat kapag nanalangin tayo, di ba? Nakikiusap ka. Panginoon, dalangin ko po, marami po akong pangangailangan. Hindi yun, Lord, marami po akong babayaran. Kaya ano po, Lord, bisan mo, ha? Pag hindi, bahala ka. Hindi lang ako magsisimba. Binablock mo din po kasi na. Tingin yung katabi, minsan ganyan ka. Minsan lang. Oo, ganyan. Minsan may mga tao, nagtatapuray po. Pag hindi mo ako in-answer prayer, Jesus, kikidnapin ko yung nanay mo. Itatago ko si Mama Mel. Amen? Isa, hindi ako kakain, hindi ako ka. Amen? Pray with right attitude. With humility, with love, perseverance, and gratefulness. Dapat gano'n. Pag nanalangin ka, may pagmamahal. Diba? Mahal ka natin si Lord. Diba? Dapat gano'n. I love you, Lord. Thank you, Jesus. Diba? Amen po ba? May pagpapasakot sa kanyang kalooban. Lahat ng yung gagawin natin, di ba? Para sa pamamagitan ng Panginoon. Are you listening? Sabi natin in prayer, parang wala na. In prayer. Taas mo kami nakausap ko. Pumalagpat po ng malakas yung tulog. Wow! Tulog ka?
Sabi natin, in prayer, attitude, talaga naman, counts a lot. Means that is important. Pag sinabing counts a lot, mahalaga. Sa pananalangin, mahalaga na dapat yung gawin natin ay tama. Na dapat yung kilos natin ay tama. Para hindi ka tamaan. Mahalaga po sa Diyos yun, maging kayo eh. Papayag po ba kayo na kung naman, hindi naman malapit sa inyo. Siya lang aming kailangan, wala pang respeto. Yung mga muna, madam. Ay, bilis mo kayo. Hello. Diba? So, pray with right attitude. Amen po ba? Name sa katabi, gets mo? Feel mo? Parang hindi ah. Sabi natin ulitin mo, gets mo? Hindi mo ako tingnan ng ganyan. Matagal ko na po pala, magandang lalaki ako. Hanap po ko kay Brother Mike natin po. Amen? Okay tayo. Ano sabi ko kanina? Ha? Diba? Hindi nga alam. Palakpak na malakas kayo. Hindi kayo kasama siya. So, magandang halimbawa, idagdag natin, brothers and sisters, sa ikalawa, yun po, yung the parable about the Pharisees and the tax collector. Nakikinig po ba kayo? Sa Luke chapter 18, verse 9 to 14, meron doon dalawang pagkatao na kung saan natin minamahal, nakikita natin yung kanilang attitude sa pagkakit sa Diyos. Yung isa doon, talagang po ang ganyan sa sarili, nagkasal, sabi niya, Lord, nagpapasalamat mo ako sa iyo. Sapagkat hindi mo ako makulat sa iyo yan, katulad ng kapatid ko. Lagi ako nakita po. At Lord, 2 beses ako sa isang linggo. Nag-aayuno. Hindi katulad ng kapatid ko. Medyo matakaw ito. Hindi po ako magnanagaw. Hindi po ako mangangatod niya. Ay, di po kayo. Pero tignan niyo po, brothers and sisters, di ba? Dalawa yung pamalig sa templo, pero isa lang yung kinalugdan ng Diyos. At si Leon, sabi di ba, yung having right attitude in prayer, it simply means praying with humility. Yung ikalawa, bakit ko naman, hindi makatingin sa langit, tinatagaw ko lang sa Diyos. My God! Ang anak ni Janice. Kaya mo kayo, sabi niyo, my God, my God. Narari ko niya sa hindi siya makatingin sa langit. Tingin ko makatingin. Bakit? Sapagkat naiiasa sa Diyos. Sa iyong kasalanan. Pero kung titignan natin, mas umubing kinalulugan, brothers and sisters, yung publikan. Amin mo ba? Kaysa doon sa palisan. Sapagkat ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang nagpapataas ay tinataas. Ganun lang. Amen. Naging mga po tayo. Arigato. Kumawa. Amen? So, that's number 2. Thirdly, bakit pinamahal, idagdag natin. Amen? Ano gusto nyo? 2 o 3? Mas marami, mas happy. Amen? 3 para sa akin. So, number 3, bakit pinamahal, ang ating message is all about. Ano message natin? Hello, prayer with sure answer. And for us to pray with answer, sure answer, una, pray according to God's will. Pangalawa, mga kapatid, hindi nyo sulat sa lahat po. Yan. Dawa po sa mga susunod, hindi po kalimutan na may ballpen kayo. Amen? Ako po, as a teacher, kahit teacher na ako, nag-take notes po. Kasi yung mga bagay na yan, nagagamit niyo po yan. Pagdating ng panahon pala na pag-ibig. Magamit natin po. Diba, laging din-encourage yung mga pinupuntahan ko, yung mga halimbawa, may nagtiwala sa amin ng Lord na area, kasi magagamit natin. Halimbawa, may time na nangangailangan, nangangailangan, at least marami ka lang isulat, pwede ka magpahal. Dapat yung mga topics, sinusulat niyo, pag-uwi niyo sa bahay, nire-review niyo. Diba? Ikaw sa pabang dito. Salamat naman po. Thirdly, dapat nagmamahal. Yan. So, una, sabi natin, no? Pray according to God's will. Pangalawa, pray with right attitude. And thirdly, ang kapitidagdag natin, pray in faith.
Sabi nga natin ng malakas, pray in faith. Faith. Sabi natin manalangin Manalangin. ng may pananampalataya. May pananampalataya. Kailangan hindi. Kailangan. Pray in faith, bakit? Sapagkat yung iba sa atin, di ba, nananalangin, sana, amin mo ba? Pero sila, hindi dapat gano'n. Hindi dapat sana, hindi dapat makasakali. Bakit? For God, our God who we serve is super sure. Sure na sure. Amen? Sapagkat sa Diyos, walang sana, walang makasakali, walang suntok sa buwan. Sapagkat sa Diyos, lahat ay may kapilian. Kung hindi kayo sa aking pangalan, tsak yun, ibibigay sa inyo ng aking Ama. At yung panalangin may kapiyagan, ay panalangin may pananampalataya, at yung panalangin may pananampalataya, laging nakatuon sa pangalan ng Panginoong Jesús. Lahat ng ito inihiling namin sa pangalan ng Yesu Cristo, aming Panginoon. Hindi ka matapos, answer prayer ka na, mas malakas sa palakpak, ay kasama sa tao. Amen? Prayer and faith is to ask God to accomplish what He has promised in His Word. Kaya dapat pag mananalangin tayo, balik tayo lagi sa kanyang salita. Katulad ng sa amin, di ba? Pangako mo'y aking pangahawakan, di ba? Na ako'y diniliwan, di pa babayaan man. So, yun ang sabihin mo. May pangangailangan ka, ikaw mo yung Philippians 4:19. And God said, my God, di ba? God said in through His words, my God shall supply all my needs, hindi their needs ikaw. Amen? My God, hindi their God. Kaya ganun na sabihin mo, pag may pangangailangan ka, pag meron ng brotherly disconnection, pag malapit tayong mga Judith, alam niyo naman yung mga Judith, di ba, nagtatakbuhan yan. Pag malapit tayong katapusan ng buwan, tsaka bukod sa katapusan ng mundo, di ba, yung mga Judith ng ilaw, Judith ng kuryente, nagtatakbuhan ko yan, pati ko tumatakbuhan na. Lalo yung wala kang babayan. Amen? Pray and faith, di ba? Manalangin ka at sabihin mo, wala man ang hawak na pera, wala pa man naman ang bulsa ko, but Lord, I pray and faith, umaasa ako, bago pa ako matapos manalangin, may kakatok sa pinto at magbibigay ng biyaya, hospital, sisig, liglig, at pagpapagpapahina. Walang kasama sigaw. Amen? Sisig, liglig, at umaapaw pa. Sapagkat ang Diyos namin magbibigay sa iyo, masisiyahan ka, maliligayahan ka. And mind you, ito yung maganda, lahat ng nandito, sabi ni Jesus, answer prayer. Amen. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Talagang bless ka na. Kitang-kita mo. Sabihin sa katabi mo, dahil bless ka na. Dahil bless ka na. Burger. Amen? Amen. Are you listening? Ang sabi nito, to do anything in faith simply means believing. Simply means trusting. Amen po ba? Amen. Amen? And acting, brothers and sisters. To pray in faith means going to God, believing God heals us, and trusting, and trusting for His perfect will to be done. So yun ang ibig sabihin, no? Yung paggawa ng anumang bagay, persistisa sa pamagitan ng pananampalataya, ito mo yung paniniwala. Pagtitiwala, kasama yung pagkilos natin. Amen po ba? Amen, na kung saan nilirinig tayo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi bingi ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos. Minsan sa tao, pag nagparinig ka, nakikinig mo ba kayo? Amen. Amen. Wala lang. Totoo hindi. Ikaw sa akin ba? Minsan pag nabiro ka sa tao. Diba? Ice cream naman dyan. Parang wala. Pero kay Jesus, magbiro ka sa hindi. Amen mo ba? Pag lumapit ka talaga sa kanya, may pananampalataya. Hindi lang ice cream. May fried chicken pa. May hotdog pa, may langganisa pa, may logo pa. May birthday. Amen? Kaya sabi, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Sabihin sa'yo na naging manalig ka lang. Manalig ka lang. Sumampalataya ka. Sumampalataya. Kung ano ang pinaniniwalaan mo.
ibibigay ni Yahweh. Amen? Ang kapatid sabi ni Dr. Miles Monroe sa great motivator ito, at isang po isang po ito sa Good Newsizers, no? Evangelizers, preacher of the good news. Sabi niya mga kapatid, bago tayo tumayo, prayer is our invitation to God to intervene in the affairs of earth. It is our request for Him to work His ways in this world. Ano ibig sabihin? Ang panalangin ay ang ating paanyaya sa Diyos na makialam sa ating mga gawain sa lupa. Ito ay ating kahilingan para sa Kanya na gawin ang Kanyang mga paraan sa mundo ito. Yan ang ibig sabihin ng pagkakas. So palakpakan natin si Lord. Yung pinakamalakas na malakas na natin. Tayo pinahanggan ng Lord Jesus. Tayo pinunta sa dalawang kamay. Sabi ng Bible in Acts chapter 7, verse 7 and 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And the one who knocks, the door will be opened. May pangako po Diyos sa atin na kung tatawag tayo sa Kanya, tutugunin niya tayo. So meron po akong nais bahagi sa inyo mga bibigay ng hapon ito. Hindi naman po siya, simple lang naman po siya. Kaya, sabayan po natin, ating mga kway. Sabi ka sa amin dito, kung tatawag ka, tutugunin kita. Sapagkat pangako niya. Yes, Lord, thank you, Jesus. Amen. Sabi nga sa awit ito, kung tatawag ka, taas ang dalawang kamay, pinagkakaalam mo ako. Sige po, nasa dalawang kamay, at tayo patuloy na bakit sa Lord. Let us be the presence of God. Huwag po tayo papayag na wala po tayong maranasan. Huwag po tayong papayag na wala tayong tagpagin. Sabi ng Diyos, ay buhay po tayo. Sabi nga tayo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sabi nga sa amin dito, thank you Lord, thank you Jesus. Kung tatawag ka, tutugunin kita. Kung tatawag ka, diringin kita. Minsan pa, kung tatawag ka, hallelujah. Kung tatawag ka, tutugunin kita. Kung tatawag ka, kung tatawag ka, diringin kita. Yan ang pangako niya. Tutugunin kita. Yan ang pangako niya. Diringin kita. So let's pray pa. Minsan man, kung tatawag ka, Lord God, kung tatawag ka, tutugunin kita. Tutugunin kita. Amen. At kung tatawag ka, diringin ka niya. Diringin ka niya. Di ba't pangako niya? Di ba't pangako niya? Tutugunin kita. Di ba't pangako niya? Diringin kita. So let's pray pa. Minsan pa, di ba't pangako niya? Di ba't pangako niya? Tutugunin kita. Di ba't pangako niya? Diringin kita. So let's pray.
pangako niya, tutugunin kita. Di ba pangako niya, dinigin kita. So let's pray pa. Huwag magsawa, maniwala, magtiwala. Siyang Diyos ng himala. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po ngayong hapon ito sa iyong mensahe sa kasalukuyan nito na pinabot mo sa amin. Nawa nga Panginoon, tulungan at turuan mo kami na manalangin ang tama, nang ayon sa iyong kalooban, na may magandang pag-uugali, na panalangin may kalakip ng pananampalataya. Sapagkat ito ang inanais ko sa akin, upang sa ngayon, ang anumang maraming kahilingan, anumang paglato na gagawin namin, ay hindi mabaliwala. Sapagkat ikaw mismo ang nagnanais nito. Ikaw mismo ang naglagay ng mga bagay nito. Ito yung mga bagay na dapat namin gawin upang sa aming panalangin ang tiyak na masagutan ay dumating. At ngayong malamang naniniwala na kami, may nakita man kami sa wala. Ang lahat ng tinulog namin sa inyong buong puso, naniniwala kami kinatagpo mo. Ikaw ang Diyos ng himala na gagawa ng dakilang bagay ngayong hapon ito. Ikaw ang Diyos ng himala na gagawa ang Diyos ng milagro sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy kaming dumudulog sa iyo. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. At hayaan mo Panginoon na patuloy kang paluan namin. Hayaan mo Panginoon na patuloy kang malaking. At sa oras na ito, Lord, inaangin na po namin na kaming lahat, walang iwan, kaming lahat, Lord God, ay answered prayer. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sabi mo, inaangin ko, pinaniniwalaan ko, sinasampalatayan ko. In the mighty name of Jesus, I am answered prayer. Naniniwala mo ba kayo? Amen. Naniniwala din po ako. So palakpakan natin sila. Hindi na po basta palakpak kung pinakamalakas para sa malakas sa palakpak. At yung pinakamalakas na malakas sa sigaw. Sabay-sabay kung sumigaw. Taas po natin ang ating mga prayer requests, please. Ang mga Bible ng bago alam na list, anything and everything, mga bagay-bagay na gusto niyo pong mabasbasan. At maging contact point ng miracles, healing, answered prayer, no? Yan. The Lord, para kay Lord, yan. Di ba papanig natin, taas natin yan. So, pagpalain ng Diyos, ang ating buong pamilya, asawa ng mga anak, ang ating buhay, kinabubuhay, buhay pagkalingkod, ang iyong mga sons, Oristo, kasi sa palengke, yung mga mahal natin sa world sa abroad, sa Japan, sa Hong Kong, sa USA, yung mga nasa Arab country, London, Australia, maging sa bansang hindi naman yun. Anywhere they are in the world, i-bless nila ng mga kamag-anakan natin, mga sa Huay Kasinen, at Simungan. Yung mga nasa probinsya, natin mga kamag-anakan, palaisdaan, paniman, kasama sa prayer natin yan. Lumago kayo, pagkaling ngayon yung maganda. At i-bless din ng Panginoon ng ating mga mahal sa buhay, around Metro Manila, yung mga nag-aaral, nagtatrabaho, magpalain. Ilayo sa ating sa piling karamdaman. Mula ulo ng talampakan, tayo po lang, lumakas ka, lumusog ka, bigla ka namin hawak ka. And by faith, as you believe it, tsak yun mangyari sa iyo. Sabi mo, malakas ako. Malakas ako. Malakas na ako. Malakas na ako. Malusog na ako. Maginawa na ako. Magandang bayan na ako. I am super blessed. Super At blessed. pagkakasin ng Panginoon ng mga bahay mula magbalang na list, dati mga bagay-bagay na inyong tinataas. Kasama na ang inyong mga prayer requests na inulat mo rin din. Tandaan mo natin, God knows everything. Bago ka papunta sa simbahan, alam na ng Diyos yung pangsahin mo, pangpamalagin mo, lahat alam na ng Diyos. At kung alam na nila ng lahat ng bagay, kung dapat natin gawin, manampalatayang lagi. Sapagkat ang sabi nga, only believe, and you will see the miracle of God. Amen. Sa mga sumasampalataya, ang malaki lagi kabihin ito. Amen mo ba? Amen. Sabi ng ulo nito, di ba? Miracle sa buhay. At tandaan niyo po, no? Huwag tayo mag-asawa magkaloob at mabigay sa kumain ng Diyos.
Sapagkat yung pagibigay natin, blessing natin yan. Sa pagbibigay, walang looking, kundi pakinabang lang. At pag pagbibigay natin, blessing natin ang higit sa lahat kasaganahan. Kaya hindi nakakapagtaka yung mga napapabigay lalo na pinag-iyaman. Amen. Amen? At ganun din, no? Lahat-lahat na po yan, tinatas natin sa Panginoon. At tinakin natin na tayong lahat. Amen? May pinagmagal. Yan yung lead in Jesus' mighty name. Ibaba po natin lahat dyan. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, tingin ko kayo sa inyong kapatid, kalimagdanan ng mga pagtugon. At sabihin ko sa kanya, kapatid, Kapatid. lakasan mo ng kaunti, kapatid, Kapatid. katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Tuhan, sinasabi ko sa iyo. Lakasan mo po, bless ka na. Bless ka na. Talagang bless ka na. Talagang bless ka na. Super duper bless ka na. Super bless ka na. Kita-kita ako. Kitang-kita. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, let's sing it.